60 million pesos lang ang in and out na from 2022 hanggang sa ngayon na kung saan siya ay Vice President. So hindi ibig sabihin may pumasok na pera, illegal kaagad. Diba? Katulad, narinig ko yung binanggit ni Kong BH, paano kung may nag-ibenta o binigyan ka ng pera ng tatay mo o kung sino man, o may nabenta lupa, naghahati-hati kayo, o may isa kang negosyo na meron kang dividendo. So, yun yung mga nangyari kanina. Pero ang mabigat dito, again, babalikan ko, 60 million pesos lang ang in and out na from 2022 hanggang sa ngayon na kung saan siya ay Vice President. Eh yung maleta, di ba, sinabi ng mga Marines, isang maleta nga na malaking-malaki, yung extra large nila, 70 million pesos. Isang maleta lang yun. Eh ito, buong pag-upo niya, magmula 2022, ang parang pinapalabas nila na may kamalian. So, wala akong nakitang, hindi ko nakitaan ng kung ano man yun na sinasabi 6 na bilyon, in-out nga ang sinabi. Hindi naman sinabing nasa bank account na yun eh. At hindi lang in, may out pa. Kung ano yung in at ano yung out, binilang mo. At yun ang tinotal mo na sinabi mo, ito ang pera na pumasok at lumabas sa kanyang account. Ang mabigat pa dyan, yung AMLA talaga, wala siyang karapatan na magbigay ng mga ganun o pag-usapan ng Justice Committee. Dahil yan malinaw, korte ang pwedeng magbukas ng mga bank accounts. Sinasabi lang, no, we're already in the process of impeachment. Ang hirap naman ng ganun. So lahat pala lang pwede mong filean immediately, even during hearing or presentation na tinitingnan mo yung substance, papatawag mo na yung AMLA, papakobo na yung bank account. Yan yung kaso sa Supreme Court sa ngayon na pinag-uusapan. Pero dapat naging responsable ang komite tungkol dito at maging lalo tigit ang AMLA na talagang alam naman niya may jurisprudence na dyan. May mga desisyon na ang Korte Suprema tungkol dito. Hindi dapat nila pinayagan yung ganyang pagsira, lalo tigit ng isang tao na hinalal ng bayan, Vice President natin, may boto yan. Ang standard ng impeachment, hindi lang basta-basta, napakataas niyan. Diba?